Continuation po tayo ng grammar na getta and quick review muna tayo, no? Dun sa previous upload natin, sinabi ko na yung verb plus getta means to express will or intention to do the action. And sa ganyang statement, usually, ang subject is ako. So it's like saying, I'm going to do it. Halimbawa, yung trabaho na yan, ako ang gagawa. 그 일은 제가 하겠습니다. Bukas papasok ako ng maaga sa trabaho. 내일 일찍 출근하겠습니다. mag-aaral ako ng mabuti. 공부 열심히 하겠습니다. So, yun po yung verb plus getta. So, this time, sa adjective naman siya idudugtong. So, for adjective plus getta, ginagamit mo yan to express assumption or guess. So, nag-a-assume ka or nanguhula based sa current situation. So, yung English term na pwede mong isipin dyan is o kaya naman must have or must be kasi you're guessing, no? Or you're assuming. Pwede ding I think. Sa Tagalog naman, depende sa situation, no? Pwedeng siguro, pwedeng malamang, or pwede ding sa tingin ko. Examples. Dahil umulan ngayon, malamang traffic. 비가 와서 길이 막히겠어요. Ang presko siguro ng summer kung sa tabing dagat ka nakatira. 바다 근처에서 살면 여름이 시원하겠어요. Kung ganitong tanawin ang nakikita ko sa araw-araw, ang saya ko siguro. 이런 풍경을 매일 볼 수 있다면 정말 행복하겠어요. So remember, kapag adjective ang dinugtungan ng getta, to express assumption or guess. Kapag verb naman ang dinugtungan ng getta, to express will or intention to do the action. So for more examples para sa grammar na yan, again, you can check the comment section para naman dun sa videos natin sa YouTube.